Nagsimula ang pelikula sa Manchester, England kung saan isang jihadi terrorist ang nagbabanta ng planong pag-atake sa US at England. Napapanood ito sa TV ng publiko, pati na rin ng tatlong terorista. Nakatanggap ang lokal na pulisya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga terorista at agad na pinalibutan ang apartment. Nang matunugan ng mga terorista ang pagdating ng mga pulis ay pinasabog nila ang bomba sa loob ng kanilang apartment, na nagresulta sa kanilang kamatayan kasama ang mga rumespondeng pulis. Lumipat ang eksena sa Iraq, kung saan ipinakilala si Roger Ferris na isang CIA operative. Naatasan si Ferris na arestuhin ang terrorist leader na si Al-Salim. Ang utos na iyon ay direktang nanggaling kay Ed Hoffman, ang pinuno ng Near East Division ng CIA. Nagpatuloy ang pangyayari sa pagkikita ni Ferris at Bassam. Si Bassam ay ang kanyang katuwang sa misyon. Ipinaalam ni Bassam kay Ferris ang tungkol sa isang terorista na nagngangalang Nazar na nagnanais makipagkita sa kanya. Takot na takot si Nazar dahil kasama siya sa grupo na kailangang magbuwis ng buhay sa pamamagitan ng suicide bombing. Isang kapalaran na hindi niya matanggap. Parehong nagpahayag ng pagnanais sina Ferris at Bassam na makipagkita kay Nazar, habang palihim na binabantayan ng CIA ang buong operasyon sa pamamagitan ng mga drone. Si Ferris, na alam ang pagmamanman ng CIA, ay nag-utos sa kanila na itigil ang paggamit ng mga drone upang maiwasan ang anumang komplikasyon at tiniyak na kaya niyang hawakan ang sitwasyon ng mag-isa. Nang makaharap si Nazar, nalaman ni Ferris na hawak ni Nazar ang mga ebidensya laban kay Al-Salim na naglalagay sa buhay niya sa panganib. Nagpahayag si Nazar ng pagnanais na lumipat sa Amerika at kumuha ng PhD. Pumayag si Nazar na ibigay ang lahat ng ebidensya kay Ferris, ngunit bilang kapalit, humingi siya ng political asylum sa Amerika. Ang asylum ay karaniwang hinihingi ng isang individual na naniniwalang ang kanilang kaligtasan ay nanganganib sa kanilang sariling bansa. Tinalakay ito ni Ferris sa kanyang superior na si Hoffman, na tahasang itinanggi ang kahilingan para sa asylum at inutusan si Ferris na kumuha lamang ng impormasyon mula kay Nazar. Habang papunta si Nazar sa isang palengke sa ilalim ng pagbabantay ni Ferris at Bassam, biglang may humintong itim na van at lumabas ang mga armadong terorista. Pinaputukan nila si Nazar bago binuhat papunta sa van. Dahil nakita na Nazar ang mukha ni Ferris at Bassam ay nagdesisyon si Ferris na tuluyan ng patayin si Nazar sa takot na mabuko ang kanilang pagkakakilanlan kung magsasalita si Nazar. Pagkatapos nito, naglakbay si Ferris at Bassam patungong balad na isang lungsod sa Iraq. Batay sa impormasyong ibinigay ni Nazar, si Al-Salim ay mayroong safe house doon. Pagdating nila, nakita nilang sinusunog ng mga terorista ang mga CD at cellphone sa pagtatangkang sirain ang mga record bilang ebidensya. Nagpaputok si Bassam, na humantong sa isang madugong palitan ng putok. Kasabay nito, ipinarating ni Bassam ang impormasyong ito sa punong tanggapan ng CIA, na nag-udyok sa pagpapadala ng ilang helicopter para saklolohan sila. Sa gitna nito, sinubukan ni Ferris at Bassam na tumakas habang hinahabol ng maraming terorista. Nagpatuloy ang walang puknat na putukan, at sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ng RPG ang kanilang sasakyan na nagresulta sa pagkamatay ni Bassam at malubhang pinsala kay Ferris. Nang magkamalay si Ferris, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ospital sa isang base militar ng US. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Hoffman, na nag-alok sa kanya ng ilang araw na pahinga kung nais niya. Sa kabila ng kanyang mga sugat, determinado si Ferris na ituloy ang kanyang misyon. Dahil dito, idinirekta siya ni Hoffman sa Amman, Jordan, kung saan malamang na makakahanap siya ng mga bakas ni Al-Salim. Pagkarating sa Amman, binigyan si Ferris ng isang assistant na nagngangalang Skip. Binisita ni Ferris ang US Embassy at nakipag-ugnayan sa isang opisyal doon, ngunit naging tensyonal ang kanilang relasyon. Bilang resulta, kinuha ni Ferris ang buong kontrol sa operasyon sa Amman. Nakilala ni Ferris si Hani Salam, isang opisyal mula sa Jordanian Intelligence Agency. Humingi si Ferris ng tulong kay Hani sa paghuli kay Al-Salim, isang mungkahi na noong una ay tinanggihan ni Hani. Gayunpaman, matapos ipakita ni Ferris ang mga larawan at ebidensya ng isang safe house sa Amman, pumayag si Hani na tumulong. Bago sila maghiwalay, binalaan ni Hani si Ferris na huwag siyang lolokohin. Kinabukasan, binantayan ni Ferris at Skip ang safe house. Doon, nakita ni Skip ang isang lalaki na nagngangalang Ziad Abishi. Ibinunyag ni Skip na pinadala siya ni Hoffman para magmanman sa safe house.
Isang bagay na ikinagalit ni Ferris dahil wala siyang alam dito. Hindi nagustuhan ni Ferris ang pakikialam ni Hoffman sa kanyang mga operasyon, dahil maaari nitong malagay sa panganib ang kanyang pagiging undercover. Nagkatotoo ang kanyang pangamba nang hindi sinasadyang malantad ni Ziad ang kanyang pagkakakilanlan sa isang terorista malapit sa safe house, na agad namang tumakas para ipaalam ito sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, hinabol at na-corner ni Ferris ang terorista. Habang pinapatahimik niya ang terorista ay sabay naman ang pagkagat ng mababangis na aso sa kanya. Pinalabas niya na biktima ng hold-up ang terorista. Dahil sa kagat ng aso ay nagpaturok siya ng anti-rabies sa isang lokal na ospital. Doon niya nakilala si Aisha, ang nurse na nag-inject sa kanya ng rabies vaccine. Tiniyak nito sa kanya na maaari siyang makakuha ng mga susunod na dosage sa anumang ospital. Nang maglaon, makikita si Ferris sa US Embassy na mainit na nakikipagtalo kay Hoffman. Mariin niyang inutusan si Hoffman na huwag makialam sa kanyang misyon. Ipinatawag ni Honey si Ferris sa kanyang opisina kung saan narinig ang hiyaw ng isang lalaki. Ang pinagmumula ng hiyaw ay si Ziad Abishi, na nagpahamak sa misyon ni Honey at Ferris. Sa ilalim ng utos ni Hoffman, ipinaalam ni Honey kay Ferris na pinarurusahan si Ziad dahil sa pakikialam sa mga operasyon ng Jordanian intelligence. Lumipat ang eksena sa Amsterdam, Netherlands kung saan isang lalaki ang kumuha ng kapirasong papel mula sa isang basurahan. Nakasulat sa papel ang pangalan ng isang lokasyon. Hindi nagtagal, isang bomba ang sumabog sa nasabing lugar. Pinanood ni Ferris, Honey, at Al-Selim ang kaguluhang nangyayari sa telebisyon, habang nakikita ang malungkot na pagkawala ng maraming inosenteng buhay sa pagsabog. Sa sumunod na eksena, inayos ni Honey at Ferris ang isang pakikipagkita sa isang lalaki na nagngangalang Mustafa Karami. Nakilala siya ni Honey sa isang larawan sa ebidensyang prinisinta ni Ferris. Si Mustafa Karami ay isang tauhan sa loob ng teroristang organisasyon ni Al-Selim. Pinatawad ni Honey ang buhay ni Karami, ngunit bilang kapalit, hiningi niya na manatili si Karami sa grupo ni Al-Selim at magsilbing informant niya. Ito ay magbibigay daan kay Honey na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga plano at kinalalagyan ni Al-Selim. Pag-uwi ni Ferris ng apartment ay nagulat siya nang makita niyang nandoon na si Hoffman. Ang kanyang layunin ay hulihin si Al-Selim, lalo na matapos ang nakapanghihilakbot na pagsabog sa Amsterdam. Matapos makipagkita kay Ferris ay pumunta si Hoffman sa opisina ni Honey para sa isang diskusyon. Iminungkahi niya kay Honey na dukutin nila si Karami para makakuha ng impormasyon tungkol kay Al-Selim. Gayunpaman, tinanggihan ni Honey ang ideyang ito, at sinabing hindi ito ang kanyang paraan ng pagtatrabaho. Ipinaliwanag pa niya na walang alam si Karami tungkol sa detalye ni Al-Selim, ngunit maaari siyang maging mahalagang asset sa hinaharap. Binabantayan ni Honey si Karami na parang isang pyesa sa chess at binalaan si Hoffman na ang kanyang mga pamamaraan ay hindi angkop sa estratehiya ng CIA leader. Sa kabila ng babala ay may ibang pinaplano si Hoffman. Hindi niya pinansin ang mga pagtutol ni Ferris at Honey at ipinadala si Skip upang dukutin si Karami sa pag-asang makakakuha sila ng impormasyon tungkol kay Al-Selim. Ngunit pumalpak ang plano ni Hoffman. Hindi nahuli ni Skip si Karami na nagawang makatakas. Sa sumunod na eksena, bumalik si Ferris sa parehong ospital kung saan siya nagpa-inject ng anti-rabies. Matapos makakuha ng isa pang vaccine, inimbitahan niya si Aisha para sa isang date na sinang-ayunan naman nito. Makikita silang masayang nagtatanghal-iyan ng magkasama. Habang hinahatid ni Ferris si Aisha pabalik sa ospital, hinarang sila ng isa sa mga tauhan ni Honey. Inutusan ng lalaking ito si Ferris na sumama sa kanya sa safe house na balitang pinagtataguan ng grupo ni Al-Selim. Ang tumambad kay Ferris sa lokasyon ay nakababahala, ang buong gusali ay nasusunog, walang tao sa loob, at lahat ng ebidensya ay natupok na. Dahil sa sobrang tindi ng sitwasyon, makikitang napahawak si Ferris sa kanyang ulo sa sobrang stress. Pagkatapos nito, dinala ng tauhan ni Honey si Ferris kay Honey, nakitang-kitang galit na galit. Tinanong niya si Ferris kung may kinalaman siya sa sunog na nangyari. Itinanggi ni Ferris na may alam siya, at isinisi ang buong insidente kay Hoffman. Gayunpaman, nanatiling nagdududa si Honey at binigyan si Ferris ng ultimatum. Mayroon siyang 12 oras para lisanin ang bansa. Nilinaw ni Honey na hindi siya mananagot sa kaligtasan ni Ferris kapag nanatili siya sa bansang iyon. Sa sumunod na eksena,
Masasaksihan ang pagkikita nina Ferris at Hoffman sa Washington, at galit na galit si Ferris dito. Ang dahilan ng galit ni Ferris ay ang mga aksyon ni Hoffman na humantong sa kabiguan ng kanilang misyon. Ngayon, pinipigilan na ni Honey si Ferris na makapasok sa Jordan. Bilang tugon, sinabi ni Hoffman na may plano siyang ibalik si Ferris sa Jordan. Nagmungkahi si Ferris kay Hoffman na gagawa sila ng isang pekeng pagsabog para mahuli si Al-Selim. Upang magawa ito, humingi si Ferris ng tulong sa isang hacker. Magkasama nilang hinanap ang isang angkop na saksi na ang pangalan ay maaaring gamitin para sa kunwaring pagsabog. Nagpasya silang gamitin ang isang tao na nagngangalang Omar Siddiqui bilang scapegoat para isagawa ang operasyong ito. Sa sumunod na eksena, nagtungo si Ferris sa Dubai at nagkunwaring mayamang kontraktor. Nakipagkita siya sa architect na si Omar Siddiqui. Kinagabihan ay palihim niyang pinasok ang silid sa tinutuluyang hotel ni Omar. Naglagay siya ng device sa laptop ng architect para mahack ito at mabigyan ng access ang kasabwat niyang hacker. Pagkatapos ay nihack ng hacker ang laptop ni Omar Siddiqui, gumawa ng mga pekeng email at pekeng bank account. Naglipat siya ng pera sa mga account na ito para magmukhang si Omar Siddiqui ang responsable sa pagsabog. Sa sumunod na eksena, ipinaalam ni Hoffman kay Ferris na nais ni Honey na pabalikin siya sa Aman para makipagtulungan sa kaso ni Al-Selim. Pagdating ni Ferris sa Aman, inimbitahan siya ni Honey sa kanyang opisina. Humingi ng paumanhin si Honey sa kanyang nakaraang inasal at binigyang diin ang kahalagahan ng pag-iwas sa pagkakamali sa pagkakataong ito. Kinuha muli ni Ferris ang kanyang dating assistant na si Skip. Binalaan niya ito na kung mauulit ang nakaraang insidente ay magiging malubha ang kahihinatnan nito. Sa sumunod na eksena, bumalik si Ferris sa ospital para makipagkita kay Aisha. Sinabi sa kanya ni Aisha na nais siyang makilala ng kanyang pamilya, at pumayag naman si Ferris. Noong gabing iyon, binisita ni Ferris si Aisha at nakilala ang kapatid nito at dalawang pamangkin. Nagbahagi sila ng pagkain, ngunit ang kapatid ni Aisha ay may galit kay Ferris dahil sa pagiging Amerikano nito. Ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Iraq ay nagdulot ng matinding hirap para sa Jordan at sa mga mamamayan nito. Samantala, bago pa man mangyari ang pekeng pagsabog, nakatanggap si Honey ng impormasyon na isang architect na nagngangalang Omar Siddiqui ang kasama ng nagpopondo sa Al-Qaeda sa isang club. Napapaisip siya kung ano ang koneksyon ni Omar sa mga terorista. Patay mali siya lang si Ferris dahil kagagawan niya ang pagkikita ng dalawa. Sunod na pinagawa ni Ferris sa hacker ay ang email para kay Omar na nagsasabing pinupuri ang sinumang kapatid na gagawa ng kabayanihan. Lumipat ang eksena sa Turkey kung saan ay naglagay sila ng mga pekeng bangkay sa isang US military base. Kinabukasan ay pinapunta ni Ferris si Omar sa Turkey upang makipag-usap sa kasabwat nilang engineer. Pagsapit ng madaling araw ay isinagawa na nila ang pekeng terorismo. Nang makita ni Al-Selim ang balitang pagsabog sa telebisyon ay naging balisa siya at inutusan ang kanyang mga tagasunod na kilalanin ang may gawa nito. Kasabay nito ay nabahala si Omar Siddiqui sa mga pekeng email na nag-uugnay sa kanya sa pagsabog at dali-dali siyang tumakas mula sa kanyang opisina. Si Ferris habang kausap si Hoffman ay nagpahayag ng pangamba na baka target-in ng mga tauhan ni Al-Selim si Omar Siddiqui. Iminungkahi niyang ipadala si Siddiqui sa US para sa kaligtasan nito, ngunit tahasang tinanggihan ni Hoffman ang ideyang ito. Sa kabila ng pagtanggi ni Hoffman, pinanindigan ni Ferris na protektahan si Siddiqui. Nang lapitan siya ni Ferris, nakilala siya nito mula sa kanilang pagkikita sa Dubai. Dahil sa sobrang takot ay hindi pinansin ni Siddiqui ang mga salita ni Ferris at sinubukang tumakas. Nandoon na rin ang mga tauhan ni Al-Selim na nakipagpalitan ng putok upang makuha nila si Siddiqui. Nabangga ang sinasakyan ni Skip kaya nakalayo si Siddiqui at mga terorista. Sa huli ay nabihag ng mga terorista si Omar Siddiqui at isinailalim sa interogasyon. Sa pagtatanong nila, lumalabas na hindi si Omar Siddiqui ang responsable sa pagsabog na nangyari. Sa kabila nito, pinatay siya at ang kanyang bangkay ay natagpuan sa isang basurahan kinabukasan. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Ferris kay Hoffman, at sinabing hindi na niya kayang ituloy ang operasyon. Labis siyang nababagabag sa mga inosenteng buhay na nawala dahil sa kanyang mga aksyon at natatakot na baka madagdagan pa ang mga biktima sa hinaharap. Ipinaalam niya kay Hoffman ang kanyang desisyon na iwanan ang operasyon at umuwi na. Pagdating sa kanyang apartment,
nakita ni Ferris ang isang sober na naglalaman ng mga larawan nila ni Aisha. Dahil dito, naniwala siyang dinukot si Aisha. Nagmadali siyang pumunta sa apartment ni Aisha para hanapin ito ngunit wala siyang natagpuan. Dahil sa pag-aalala, humingi ng tulong si Ferris kay Honey at ipinagtapat ang katotohanan tungkol sa pag-setup nila kay Omar Siddiqui. Nang malaman na muli siyang niloko ni Ferris, mariing tumanggi si Honey na tulungan siya. Samantala, dumating si Hoffman sa Jordan kung saan ipinaalam ni Ferris ang tungkol sa pagdukot kay Aisha. Tinawagan ni Ferris ang numero ni Aisha at isang hindi kilalang tao ang sumagot, na nagutos kay Ferris na makipagkita sa isang partikular na lokasyon. Pumayag si Ferris na ipagpalit ang kanyang buhay para sa kaligtasan ni Aisha. Isang lalaki ang naghatid kay Ferris sa isang liblib na lugar sa Syria. Kasabay nito, binabantayan ni Hoffman si Ferris gamit ang mga drone. Biglang lumitaw ang maraming sasakyan at pinalibutan si Ferris, na nagdulot ng malaking alikabok na nakaharang sa paningin ng drone ni Hoffman. Ilang individual ang bumaba sa mga sasakyan at isinakay si Ferris sa isa sa mga ito. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang mga sasakyan sa iba't ibang direksyon, na nag-iwan kay Hoffman na lito kung saan dinala si Ferris. Sumunod na eksena, dinala si Ferris sa isang kampo ng mga terorista. Dito siya iginapos sa isang upuan. Pumasok si Al-Selim sa eksena. Tinanong ni Ferris si Al-Selim tungkol kay Aisha, ngunit tila walang alam si Al-Selim tungkol sa kanya. Humantong ito sa isang tila walang saysay na pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ay binalaan ni Ferris si Al-Selim na may isa siyang tauhan na espiya ng Jordanian Intelligence Agency. Hindi ito binigyang halaga ng pinuno, sa halip ay dumampot siya ng martilyo at pinitpit ang isa sa mga daliri ni Ferris. Pagkatapos ay iniutos ni Al-Selim ang pagbitay kay Ferris. Gayunpaman, bago pa may sigawan ng mga tauhan ni Al-Selim ang utos. Dumating ang kapulisan ng Jordan at sinagip si Ferris. Sinubukan ni Al-Selim na takasan ng mga otoridad, ngunit ang mga sasakyan na nakaabang sa labas ay sasakyan pala ng Jordanian Intelligence Agency. Sa loob ng kotse ay sinabihan siya ng tauhan ni Honey na siya ay under arrest. Lumipat ang eksena kay Ferris na nagpapagaling sa isang ospital. Binisita siya ni Honey at ibinunyag na siya pala ang dumukot kay Aisha. Ipinaliwanag niya na nalaman niya ang tungkol kay Al-Selim sa pamamagitan ni Mustafa Karami at ginamit si Ferris para mahuli si Al-Selim. Sumunod na eksena, nagkita sina Hoffman at Ferris sa isang restaurant. Sinabi ni Hoffman na babalik na sila sa Amerika dahil tapos na ang misyon nila. Nagsabi si Ferris na gusto niya na munang manatili doon ng ilang araw pa sa kabila ng babala ni Hoffman tungkol sa panganib ng pananatili sa Jordan. Pagdaan niya sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Aisha ay nawala ang kanyang pangamba nang makita niya ang dalaga. Sa pagtatapos ng pelikula, habang namimili si Ferris ng matatamis na pagkain para kay Aisha, napansin niyang minamanmanan siya ng ilang individual na nakilala niya bilang mga CIA agent. Tumingala siya sa mga lumilipad na drone. Tinanong ng isang opisyal si Hoffman kung itutuloy pa ba nila ang pagmamanman kay Ferris. Nagsabi ito na hayaan na si Ferris dahil tapos na ang misyon nila.